Akala ni Christoph, dahil mayaman siya, pwede niyang bastusin ang sinuman. Pero nang harapin niya si Alexander Chen, ang na gumaling sa kahirapan, natuklasan niyang may mga taong hindi basta-basta makakalimutan ng paglapastangan. Isang insulto, isang desisyon, at isang parusang, 1.2 bilyon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa labas ng Vertis Tower, ang isa sa pinakamataas na gusali sa Makati. Sa loob ng air-condition na conference room sa ika-negatibo, 42 palapag, si Christoph Sandoval ay nakaupo ng parang hari sa kanyang upuan. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa habang nag-scroll sa kanyang latest model ng iPhone. 23 taong gulang, graduete ng isang prestigious university sa Europe, at tagapagmana ng Sandoval Luxury Holdings. Ito ang batang lalaking sanay na makuha ang lahat ng gusto niya sa buhay. "Excuse me, Mr. Sandoval," ang mahinang tinig ng sekretarya na si Michael. "Narito na po ang executive team para sa quarterly presentation." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Christoph. "Sabihin mo maghintay sila. Busi ako. Busi sa paglalaro ng mobile game, kung tutuusin. Pero sino ba ang makakakontra sa kanya? Siya ang anak ng may-ari ng kumpanya. Siya ang feature C. Siya ang Christoph Sandoval." Lumipas ang 30 minuto, bago siya tumayo at tumasok sa conference room na parang walang nangyari. Ang tatlong executives ay nakatayo agad. Ang mga mukha ay halatang pagod na sa paghihintay, pero pinilit pa ring ngumiti. "Good afternoon po, Mr. Sandoval," bati ng isa sa kanila, si Mr. Reyes, ang finance director na may mahaba ng serbisyo sa kumpanya. "Whatever," sagot ni Christoph. Umupo at hindi man lang tumingin sa kanila. "Bilisan nyo na. May pupuntahan pa ako." Si Mr. Reyes ay nagsimulang mag-present ng financial reports. Ngunit hindi pa niya natatapos ang unang slide, ay nagsalita na si Christoph. "Boring. Next." "Pero sir, importante po itong." Sabi ko next. Ang boses ni Christoph ay tumaas. "Bakit ba kayo ang mga executives, kung hindi nyo kayang gawin ng maayos ang trabaho nyo? Puro kayo paliwanag. Puro excuses. Kung ako ang tatay ko, matagal ko na kayong pinaalis." Ang tatlong executives ay nagkatinginan. Ang sakit ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Pero kailangan nilang tiisin. May mga pamilya silang binubuhay. May mga responsibilidad. Hindi tulad ni Christoph na ang buong buhay ay isang malaking playground. Matapos ang meeting, bumaba si Christoph gamit ang executive elevator. Habang naghihintay, may lumapit na janitor na matanda, si Mang Tonyo. Ang matandang lalaki ay nagmop ng sahig na nabasa dahil sa ulan na dinala ng mga taong pumasok. "Excuse me po, sir," sabi ni Mang Tonyo nang mapansin niyang papunta si Christoph sa direksyon na kanyang nililinis. "Basa pa po diyan, sir. Baka po madulas kayo." Tiningnan siya ni Christoph mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. "Alisin mo yung sarili mo sa harap ko. Ang baho mo. Kailan ka huling naligo?" Namula si Mang Tonyo. Kaninang umaga pa siya naligo, magaga pa nga bago pumasok sa trabaho. Pero dahil sa buong araw niyang paglilinis, at sa init ng panahon, natural lang napawisan siya. "Sorry po, sir," utal na sagot ng matanda. Umalis agad sa daan ni Christoph. Pero hindi pa doon natatapos si Christoph. Habang naglalakad siya, sinadya niyang tapakan ang basang sahig, at pagkatapos ay tumingin kay Mang Tonyo. "Tingnan mo yan. Ang damot mo maglinis. Kahit ano na lang ba ang hinahanap ng kumpanyang ito? Mga taong galing sa kangkungan." Ang mga mata ni Mang Tonyo ay nanlaki. Halos lumabas na ang luha, pero pinigil niya. Kailangan niya ang trabahong ito. May apo siyang may sakit. Kailangan niya ng pera para sa gamot. Pumasok si Christoph sa elevator, at bago sumara ang pinto, narinig niya ang mahinang hikbi ni Mang Tonyo. Pero wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Mang Tonyo ay disposable. Madaling palitan. Walang halaga. Bumaba si Christoph sa ground floor at dumiretso sa parking lot, kung nasaan ang kanyang brand new Maserati. Pero bago siya makasakay, may tumawag sa kanya. "Christoph." Lumingon siya at nakita ang kanyang barkada, sina Marco, Luis, at Diego. Tatlong lalaking gaya niya, mga anak ng mga negosyante, mga bata na sanay sa lutsuri at walang alam sa tunay na buhay. "Pre, sama ka mamaya sa The Palace?" tanong ni Marco. "May bagong EJ daw doon from Ibiza." "Siyempre," sagot ni Christoph. "Libre ko. Celebration tayo. Kakabili lang ng tatay ko ng another company." "Nice. Ano namang company yan?" tanong ni Luis habang umiinom ng kanyang iced coffee. "Iwan," shrug ni Christoph.
Some tech startup daw. Chen Tech Solutions or something. Di ko na matandaan. Basta malaki daw kita. Ang totoo, wala siyang pakialam sa negosyo ng kanyang pamilya. Ang alam lang niya, patuloy na dumarating ang pera sa kanyang bank account. At tuloy siyang makakabili ng kung ano-ano. At patuloy siyang mabubuhay nang hindi nag-alala sa kahit ano. Gabi na nang makarating si Christoph sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang malaking bahay ay parang palasyo, may swimming pool, tennis court, at malawak na hardin. Pero sa kabila ng lahat ng yaman, ang tahanan ay parang walang buhay. Ang kanyang mga magulang ay lagi sa abroad, nag-aasikaso ng negosyo. Si Christoph ay lumaki sa pag-aalaga ng mga yaya at drivers, binigyan ng lahat ng material things, pero kulang sa tunay na pagmamahal at disiplina. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nahiga sa king-size bed. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-scroll sa social media. Nakita niya ang mga litrato ng kanyang mga kaibigan sa mga magagandang lugar, Paris, Tokyo, New York. Bigla siyang nag-post. Boring night. Need new adventures. #rich kid problems #living my best life. Sa loob ng ilang minuto, daan-daang likes at comments na ang nag-appear. Mga taong humahanga sa kanya, mga taong gustong maging tulad niya, mga taong hindi alam ang totoong ugali niya. Kinabukasan, may meeting na naman sa Sandoval Luxury Holdings. Pero ngayong araw, iba ang atmosphere sa conference room. May bagong presensya. May bagong tao. Pumasok si Christoph ng huli, as usual. Pero nang tingnan niya ang mesa, may nakaupo na roong lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking ito ay mga 30 taong gulang. Nakasimple lang na sweet, pero may aura ng authority. Ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay matalim, at ang postura ay nagpapahiwatig ng taong sanay sa respeto. Sino yan? Tanong ni Christoph sa sekretarya. Si Mr. Alexander Chen po, sir, bulong ni Michael. Ang dating CEO ng Chen Tech Solutions. After po ng acquisition, part na siya ng executive board natin. Sabi ni Christoph, walang interes. Umupo siya sa kanyang upuan at kinuha ang phone. Ang meeting ay nagsimula. Si Alexander ay nagpresent ng comprehensive report tungkol sa integration ng Chen Tech Solutions sa Sandoval Holdings. Ang presentation ay detalyado, professional, at malinaw. Kitang-kita na ang taong ito ay alam ang ginagawa niya. Pero si Christoph ay hindi nakikinig. Abala siya sa pag-chat sa kanyang girlfriend tungkol sa planong bakasyon nila sa Maldives. Mr. Sandoval, ang boses ni Alexander ay tumawag sa atensyon niya. Mayroon po ba kayong tanong tungkol sa proposed integration timeline? Tumingin si Christoph. Ang mukha ay puno ng inis dahil naistorbo siya. Wala. At honestly, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ginagawa niyo lang naman ang trabaho na dapat ninyong gawin. Ang buong conference room ay natahimik. Ang mga executive ay nag-iwas ng tingin. Si Alexander ay nanatiling kalmado, pero may kumislot sa kanyang panga. I see. Simple lang na sagot ni Alexander. Pero Mr. Sandoval, importante po na maintindihan ninyo ang proseso, dahil eventually, kayo po ang magiging CEO ng combined operations. Tumawa si Christoph, ang tunog ay sarkastiko. Eventually, ikaw na lang maging CEO. Ako, mas gusto ko pang mag-enjoy sa buhay. Para saan pa ang yaman kung hindi mo gagamitin para sa masasayang bagay, di ba? Ang yaman, sabi ni Alexander, ang boses ay pabulong pero maririnig ng lahat, ay hindi lang para sa kasiyahan. Ito ay responsibilidad din. Responsibilidad. Tumayo si Christoph, ang mukha ay namumula na sa inis. Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Baguhan ka lang dito. Alam mo ba kung sino ako? Opo. Sagot ni Alexander, nanatiling kalmado. Kayo po si Christoph Sandoval. Anak ng may-ari. Pero sa conference room na ito, pareho lang tayong executives na may trabaho na dapat gawin. Lumapit si Christoph kay Alexander. Ang kanyang presensya ay intimidating, o sa akala niya ay intimidating. Pakinggan mo ako, Mr. Chen o sino ka man. Bago ka pa lang dito, kaya mag-ingat ka sa pananalita mo. Madali lang kitang paalisin dito. Si Alexander ay tumindig, at doon ay napansin ni Christoph na mas matangkad pala siya ng ilang pulgada. Ang mga mata ni Alexander ay direktang tumingin sa kanya, walang takot, walang pag-atras. Subukan niyo po, Mr. Sandoval, sabi ni Alexander, ang boses ay tahimik pero may lakas. Pero tandaan niyo, hindi po ako ordinaryong empleyado. Bumili ang kumpanya ninyo ng Chen Tech Solutions, dahil valuable ito. At kasama sa value na yan ay ako. Valuable. Tumawa ulit si Christoph. Tingin mo special ka. Lahat kayo dito, mga ordinaryong empleyado lang.
Trabaho nyo, sundin ako at ang pamilya ko. Wala kayong choice. May choice po ako, sagot ni Alexander. At ang choice ko ay gawin ang tama. Palagi. Inis na si Christoph. Sino ba itong taong ito na nag-aangat ng boses sa kanya? Noon pa man, walang nagtangkang kontrahin siya. Lahat, sumusunod. Lahat, natatako. Pero ang Alexander Chen na ito ay iba. Get out, utos ni Christoph. Lumabas ka sa meeting na ito. Suspended ka. Hindi po kayo ang CEO para mag-suspend sa akin, Mr. Sandoval, sagot ni Alexander. At kung gusto ninyong gawin yan, kailangan ninyo ng approval ng board. Humampas si Christoph sa mesa. Tatay ko ang may-ari ng board. At tatay niyo po ang nag-hire sa akin, sabi ni Alexander. Dahil alam niya ang value ko. Kaya kung gusto ninyong magkaroon ng problema, pwede naman po tayong kausapin ang kanyang direkta. Natahimik si Christoph. Alam niyang galit na galit ang tatay niya, tuwing sinusumbong siya ng mga empleyado. Ayaw ng tatay niya ng gulo sa negosyo. Kaya kahit gaano kainis si Christoph ngayon, alam niyang hindi niya pwedeng gawin ang gusto niya. Fine, sabi niya, kumuha ng bag. Kayo na ang bahala sa meeting na ito. Sayang lang naman ang oras ko sa mga taong tulad ninyo. Naglakad siya patungo sa pinto, pero bago lumabas, lumingon siya kay Alexander. But mark my words, Chen. Dadating ang araw na ikaw ang magsisisi na kinausap mo ako ng ganyan. Hindi po ako takot sa pagbabanta, Mr. Sandoval, sagot ni Alexander. Sanay na po ako sa mas mabibigat pang pagsubok kaysa diyan. Lumabas si Christoph, bangkay na bangkay ang pride. Sa buong buhay niya, ito ang unang beses na may tumayong kontra sa kanya. At ang pinakamasakit, sa harapan ng lahat ng executives. Habang bumababa siya sa elevator, ang kanyang isip ay puno ng galit. Hindi niya alam kung sino si Alexander Chen. Hindi niya alam kung saan galing ang taong iyon. Pero isa ang sigurado siya, gagawa siya ng paraan para ipakita kay Alexander kung sino ang mas may kapangyarihan. Ang hindi alam ni Christoph, ang taong kanyang kinagalitan, ay may kasaysayang hindi niya kayang intindihin. Si Alexander Chen ay galing sa Tondo, sa isang napakaliit na bahay kung saan ang buong pamilya ay natutulog sa isang kwarto. Nag-aral siya sa public school, nagtatrabaho habang nag-aaral, nagpupuyat para makatapos. Walang tulong mula sa mayaman. Walang shortcut. Lahat ng meron siya ngayon, inaghirapan niya. At si Christoph, ang batang sanay na makuha ang lahat ng hindi naghihirap, ay handa nang makaharap ng taong hindi basta-basta susuko. Ang labanan ay nagsisimula pa lang. Ang mga sumunod na linggo ay naging brutal para kay Christoph. Hindi dahil may nangyaring masama sa kanya, sa katunayan, tuloy pa rin ang kanyang lifestyle ng lutsuri at walang pakialam. Ang brutal ay ang fact na si Alexander Chen ay naging mas visible sa kumpanya, mas respected, at mas influential pa kaysa sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad si Christoph sa hallway ng Sandoval Holdings, narinig niya ang mga empleyado na nag-usa. Nakita mo ba yung presentation ni Mr. Chen kahapon? Sabi ng isang babae. Grabe, ang galing niya mag-explain ng mga bagay-bagay. Nga, tugon ng kasama niya. At ang bait pa niya. Hindi tulad ng well, you know. Hindi na nila kailangan banggitin ang pangalan. Alam ni Christoph na siya ang tinutukoy. Ang gali sa kanyang dibdib ay lumalaki. Pero pinilit niyang maglakad pa rin na parang walang naririnig. Sa kanyang opisina, na technically ay decorative lang dahil wala naman siyang ginagawang trabaho, umupo si Christoph at nag-isip ng plano. Kailangan niyang pabagsakin si Alexander. Kailangan niyang ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol. Kinuha niya ang phone at tumawag kay Marco. Pre, need ko ng tulong mo, sabi ni Christoph. Ano yan? Tungkol ba sa bagong CEO na yan na pinagsasabi mo? Tanong ni Marco. Hindi siya CEO. Pero, tungkol sa kanya. May kilala ka bang may koneksyon sa media? Sa mga blogger o vlogger na pwedeng mag-spread ng negative information. Hua, pre. Seryoso ka ba? Ang boses ni Marco ay nag-alangan. That's playing dirty. Deserve niya, sagot ni Christoph. Binastos niya ako sa harap ng lahat. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Si Marco ay nag-isip sandali. Meron akong kilala. Si Vince, may vlog siya tungkol sa corporate scandals. Pero mahal ang bayad niya. Walang problema, sabi ni Christoph. Pera lang yan. Marami akong pera. At doon nagsimula ang plano ni Christoph. Sa loob ng ilang araw, nag-appear ang mga blind items sa social media tungkol sa isang CEO na galing daw sa hirap, pero nambubuli ng mga empleyado. Walang pangalan na nakalagay, pero may mga parinig na pwedeng ikonekta kay Alexander. Ang totoo,
ang mga paratang ay kasinungalingan. Si Alexander ay hindi nambubuli. Sa katunayan, siya pa ang pinaka-approachable sa lahat ng executives. Pero ang damage ay ginawa na. Ang mga tao ay nagsimulang magduda. Isang umaga, pumasok si Alexander sa kanyang opisina at nakita na may graffiti sa pinto. Social climber. Ang mukha niya ay nag-init, pero hindi niya pinakita. Mahinahong kinuha niya ang phone at tumawag sa security. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Hindi po namin alam, sir, sagot ng security guard. Walang CCTV dito sa hallway na ito. Alam ni Alexander na hindi aksidente yon. May gumagawa ng paraan para siraan siya. At mayroon lang isang taong may motive, si Christoph Sandoval. Pero si Alexander ay hindi basta-basta sumusuko. Masyado niyang pinaghirapan ang kanyang posisyon para lang pagtaksilan ng isang spoiled brat. Kaya nagdesisyon siyang mag-conduct ng investigation. Kinausap niya si Michael, ang sekretarya, na nagtrabaho na sa kumpanya ng 10 taon. Michael, sabi ni Alexander habang sila ay nag-coffee sa pantry. Matagal ka nang nandito. Alam mo ba kung sino ang may gustong siraan ako? Si Michael ay nag-iwas ng tingin. Sir, ayaw ko pong makialam. Hindi ka makikialam, sabi ni Alexander. Tinutulungan mo lang ako na malaman ang totoo. Bumuntong hininga si Michael. Sir, alam ko po na si Mr. Christoph ay galit po sa inyo simula ng confrontation ninyo noon. At narinig ko po na nag-usas sila ng barkada niya tungkol sa pagpaplano ng something against you. Salamat, Michael, sabi ni Alexander. At huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong na ikaw ang nagsabi. Ngumiti ng bahagya si Michael. Sir, if I may say po, ang dami po naming empleyado dito na sumusuporta sa inyo. Alam po namin kung sino ang tunay na may malasakit sa kumpanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas ng loob kay Alexander. Hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya. Pero si Christoph ay hindi tumitigil. Ang susunod niyang hakbang ay mas malala. Isang gabi, nag-organize siya ng dinner sa isang exclusive restaurant, kasama ang ilang board members na close ng kanyang pamilya. Gentlemen, sabi ni Christoph habang nag-inuman sila ng mamahaling wine, ano ba talaga ang alam natin tungkol kay Alexander Chen? Ang mga board members ay nagkatinginan. Well, sabi ni Mr. De Leon, isa sa mga senior members, he's very competent. His track record speaks for itself. Pero ano ang alam natin tungkol sa kanyang background? Tanong ni Christoph. Saan siya galing? Sino ang mga koneksyon niya? He came from humble beginnings, sagot ni Mr. De Leon. Pero that's part of his appeal. Self-made businessman siya. Self-made. Tumawa si Christoph. Or maybe he just got lucky. Siguro may mga shortcuts siya na hindi natin alam. Siguro may mga ethical violations sa previous company niya. Christoph, sabi ni Mr. De Leon, ang tono ay may babala na. Be careful with your words. Si Alexander ay thoroughly vetted bago siya na-hire. Walang issue ang background check niya. Background check. Tumawa ulit si Christoph. Alam naman natin na madaling manipulahin ang mga yan kung may pera ka. At kung ako, mag-iingat ako. Baka ang taong yan ay may hidden agenda. Ang mga board members ay hindi sumagot. Pero alam ni Christoph na naitanim na niya ang duda sa kanilang isipan. At doon ay kontento na siya. Para sa kanya, basta may duda, may power siya na gamitin yon. Sa kabilang dako, si Alexander ay hindi alam ang mga nangyayari sa likod niya. Pero naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfere ng opisina. May mga tao nang biglang nag-iwas ng tingin kapag lumalapit siya. May mga meetings na hindi na siya kasama, kahit dapat ay kasama siya. Isang hapon, tinawag siya ng sekretary ng chairman, ang tatay ni Christoph, si Don Rodrigo Sandoval. Mr. Chen, sabi ng sekretary sa phone. Gusto po kayong makausap ni Chairman Sandoval bukas ng umaga. Tungkol saan po? Tanong ni Alexander. Hindi po sinabi, sir. Pero sabi po niya, importante. Kinabukasan, pumasok si Alexander sa opisina ng chairman na may kaunting kaba. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagkakataong ito. Si Don Rodrigo ay bihira makipag-meeting sa individual executives, maliban kung may malaking issue. Mr. Chen, bati ni Don Rodrigo nang pumasok si Alexander. Ang matandang lalaki ay nasa mid-60s. May puting buhok at matalas na mga mata. Ang mga matang nakakakita ng karakter ng tao sa unang tingin. Good morning po, Chairman, sabi ni Alexander. Umupo ka, utos ni Don Rodrigo. Nang maupo na si Alexander, sumulyap ang chairman sa mga papel sa kanyang mesa. Narinig ko ang mga tsismis tungkol sa iyo. Napatiimbagang si Alexander.
Tsismis po. May mga blind items sa social media. May mga duda from some board members. At syempre, may issue between you and MY Son. Chairman, sabi ni Alexander, direkta ang tingin. Ang lahat po ng paratang ay walang basehan. Ang trabaho ko po ay malinaw. Ang intensyon ko ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Tumango si Don Rodrigo. Alam ko. Ang sagot ay nagulat si Alexander. Alam kong walang katotohanan ang mga tsismis na yan. Kaya nga kita tinawag, hindi para sermunan, kundi para magsabi na alam ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Christoph po, tanong ni Alexander. Ang anak ko, sabi ni Don Rodrigo, ang boses ay puno ng disappointment, ay hindi pa mature. Binigyan ko siya ng laha. Pinag-aral ko sa pinakamahusay na paaralan. Pero ang natutunan lang niya ay kung paano maging entitled at walang respeto. Chairman, let me finish, putol ni Don Rodrigo. Alam kong nahihirapan ka dahil sa kanya. Alam kong ginagawa niya ang lahat para siraan ka. At alam ko ring hindi ka deserving ng treatment na yan. Salamat po sa tiwala, sabi ni Alexander. Pero, dagdag ni Don Rodrigo, kailangan kong hilingin sa iyo ng pasensya. Si Christoph ay anak ko pa rin. At kahit gaano ako ka-disappointed sa kanya, siya pa rin ang susunod na CEO ng kumpanyang ito. Kaya ang tanong ko sa iyo ay simple. Kaya mo bang magtrabaho under him in the future? Ang tanong ay mabigat. Si Alexander ay nag-isip ng mabuti. Sa isang banda, ang career opportunity sa Sandoval Holdings ay malaki. Pero sa kabilang banda, ang pagtitiis sa taong tulad ni Christoph ay nakakapagod. Chairman, sabi niya, kaya kung magtrabaho under anyone, basta ang interests ng kumpanya ay priority. Pero if Mr. Christoph will continue to undermine my work at siraan ako, mahihirapan akong maging productive. Tumango si Don Rodrigo. Fair point. Sige, hayaan mo ako ang bahala. At Mr. Chen, isa pang bagay. Huwag kang mag-alala sa politics dito. Focus ka lang sa trabaho mo. Ang totoo ay lumalabas naman sa huli. Palagi. Lumabas si Alexander ng opisina na may mixed feelings. Sa isang banda, may suporta siya ng chairman. Pero sa kabilang banda, alam niyang mas lalong magagali si Christoph kapag nalaman niyang kinausap siya ng tatay niya. At tama siya. Nang malaman ni Christoph na tinawag si Alexander ng kanyang tatay, sumiklab ang galit niya. He's turning everyone against me, sigaw niya kay Marco sa phone. Pati tatay ko, kinakampihan na siya. Pre, baka kasi tama yung tatay mo, sabi ni Marco. Baka you need to back down na. Back down. Ang boses ni Christoph ay puno ng disbelief. Never. Lalo ngayong alam kong natatalo ako. Hindi ako titigil hanggang hindi ko napapaalis yung Alexander Chen na yan. At sa gabing iyon, nag-isip si Christoph ng isang plano na mas malala pa sa lahat ng ginawa niya. Isang plano na magbabago ng lahat. Isang plano na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang plano ni Christoph ay simple pero brutal. Kung hindi niya kayang pabagsakin si Alexander through tsismis at manipulation, gagawin niya itong personal. Gagawa siya ng sitwasyon na walang choice si Alexander kundi umalis, o mas masahol pa. Isang Biyernes ng gabi, nag-organize si Christoph ng company party sa isang exclusive hotel. Technically, ang party ay para sa pagdiriwang ng successful merger ng Chen Tech Solutions at Sandoval Holdings. Pero ang tunay niyang layunin ay iba. Make sure na andito si Mr. Chen, utos niya kay Michael. At isit siya sa iyay table kasama ko. Pero sir, sabi ni Michael, si Mr. Chen po ay hindi usually attend ng ganitong events. Sabi niya po, mas gusto niyang magtrabaho. I don't care, sagot ni Christoph. Sabihin mo mandatory attendance. Utos ng chairman. Ang gabi ng party, ang hotel ballroom ay puno ng mga executives, board members, at selected employees. May live band, catering ng mga international dishes, at unlimited premium drinks. Ang atmosphere ay festive, pero si Alexander ay ramdam ang tension. Dumating siya na nakasimple lang na business attire, dark suit, white shirt, walang accessories. Sa kabilang banda, si Christoph ay nakadesigner tuxedo, na halata ang price tag kahit wala na. Mr. Chen, bati ni Christoph, ang ngiti ay masyado ng malaki para maging sincere. Akala ko hindi ka dadating. Mandatory po sagot ni Alexander, ang tono ay neutral. Upo ka dito sa tabi ko, anyaya ni Christoph, tumuro sa upuan sa iyay table. Wala nang choice si Alexander. Umupo siya, kahit uncomfortable. Habang tumatagal ang party, mas lasing na si Christoph. At tuloy siyang uminom ng champagne, scotch, at kung ano-anong alak. Ang mga mata niya ay namumula na,
ang kilos ay unsteady na. Pero ang bibig ay patuloy na nagsasalita. Ladies and gentlemen, sigaw ni Christoph. Tumayo at hinampas ang wine glass gamit ang kutsara para kumuha ng atensyon. Ang buong ballroom ay natahimik. Gusto kong mag-toast para kay Mr. Alexander Chen, ang ating bagong executive. Nag-applause ang mga tao, pero rinig sa kanilang mga palakpak ang uncertainty. Si Alexander ay nanatiling nakaupo. Ang mukha ay walang ekspresyon. Si Mr. Chen, patuloy ni Christoph, ang boses ay medyo utal na, ay perfect example ng, ano ba tawag doon? Ay, rags to riches. Galing siya sa, tumawa siya. Saan ka ba ulit galing, Alex? Tondo, di ba? Ang atmosphere ay nag-shift. May mga taong nag-iwas ng tingin. Si Alexander ay humigpit ang hawak sa wine glass niya. Pero hindi siya sumago. Lit ni Christoph. Imagine that, ladies and gentlemen. From Tondo to Sandoval Holdings. Parang fairy tale, ano? Except sa fairy tales, ang prince ay hindi umaagaw ng credit sa iba. Christoph, sabi ng isang board member, si Mr. De Leon. I think that's enough. Now. Lumapit si Christoph kay Alexander. Hindi pa nga ako nagsisimula, gusto ko lang naman ipakita sa lahat kung sino talaga itong taong ito. Tumayo si Alexander. Ang height advantage ay biglang naging obvious. Mr. Sandoval, lasing na po kayo. Siguro it's better if you sit down. Sit down. Tinulak ni Christoph si Alexander, pero dahil lasing siya, walang lakas ang tula. Huwag mo akong utusan. Alam mo kung sino ako. Alam ko po, sagot ni Alexander. Ang boses ay kalmado pero may edge na. Kayo po ay anak ng chairman. Pero behavior nyo ngayong gabi ay hindi reflection ng kumpanyang ito. Sumigaw si Christoph. How dare you? Kinuha niya ang wine glass sa mesa at itinapon kay Alexander. Ang alak ay tumalsik sa suit ni Alexander. Ang pula nitong kulay ay parang dugo sa puting polo niya. Ang buong ballroom ay nag-collective gas. May mga babaeng napasigaw. Ang mga security ay agad na lumapit. Pero hindi alam kung sino ang kipigilan, ang anak ba na may-ari o ang executive na nasalanta. Si Alexander ay hindi gumalaw. Tumingin lang siya kay Christoph. Ang mga mata ay puno ng disappointment, pero hindi gali. Hindi siya nag-react violently. Hindi siya sumigaw pabali. Kinuha lang niya ang napkin at pinunasan ang kanyang suit. I think, sabi ni Alexander, ang boses ay may rinig ng lahat kahit mababa. Natapos na ang party for me. Good night po sa inyong lahat. Naglakad siya patungo sa exit, ang ulo ay nakataas, ang dignity ay intact. Ang mga taong nadaanan niya ay nag-aplause. Una ay mahina, pero kalaunan ay lumakas. Ang applause ay hindi para kay Christoph, kundi para kay Alexander. Para sa kanyang composure, para sa kanyang class. Si Christoph ay naiwang nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang mukha ay puno ng confusion. Hindi niya inasahan ang reaksyon ng mga tao. Akala niya, mapapahiya niya si Alexander. Pero ang nangyari, siya ang napahiya. Ang video ng incident ay kumalat sa loob ng kumpanya, bago pa matapos ang gabi. May nakarecord sa kanilang phone. At sa social media, ang video ay nag-viral. Millions of views. Thousands of comments. Grabe naman si rich kid. Walang breeding. That Alexander guy has so much class. Respect. Dapat ma-fire yang si Christoph. Ito yung problema sa mga bata na spoil. Walang respeto. Kinabukasan, mainit ang ulo ni Don Rodrigo Sandoval. Tumawag siya sa opisina niya si Christoph, at ang session ay naging explosive. Ano bang problema mo? Sigaw ni Don Rodrigo. Ang chairman na usually composed ay halatang beyond angry na. Bakit mo ginawa yon kay Mr. Chen? He disrespected me, depensa ni Christoph. He always acts like he's better than me. Better than you. Tumawa ng sarkastiko si Don Rodrigo. Christoph, ang totoo lang. He is better than you. Pinaghirapan niya ang posisyon niya. Ikaw, ano bang naitulong mo sa kumpanyang ito? I'm your son, sigaw ni Christoph. And that's your only qualification, sigaw pabalik ni Don Rodrigo. Walang iba. Tingnan mo ang sarili mo. You're 30 years old pero ang ugali mo ay parang spoiled teenager. So kampihan mo na siya. Ang boses ni Christoph ay nag-crack. Your own son. Talikuran mo para sa isang outsider. Hindi ko siya kinakampihan, sabi ni Don Rodrigo, umupo at humawak sa kanyang sentido. Christoph, ginagawa ko lang ang tama para sa kumpanya. At part ng doing right ay holding you accountable. Accountable. Natawa si Christoph. Ano gagawin mo? Apa-fire mo ako? Hindi, sagot ni Don Rodrigo. Pero effective immediately,
Suspended ka from all company operations for 3 months. Walang salary, walang benefits. At lahat ng credit cards na link sa company, frozen. Ang mukha ni Christoph ay namutla. What? You can't do that. I can, and I will, sabi ni Don Rodrigo. At sa 3 months na yan, mag-isip ka kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Kung gusto mo ng future sa kumpanyang ito, you need to change. Drastically. And Alexander, tanong ni Christoph, ang boses ay puno ng venom. Si Mr. Chen, sabi ni Don Rodrigo, ay promoted to Chief Operating Officer effective immediately. Siya na ang mag-o-oversee ng daily operations. At pagbalik mo, if you come back, siya ang boss mo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo sa puso ni Christoph. Hindi lang siya suspended. Hindi lang siya na-cut off financially. Ang taong pinakagalit niya, ang taong gusto niyang pabagsakin, ay naging boss niya. This is not over, sabi ni Christoph. Ang boses ay pause. This is far from over. Oh, it's over, sagot ni Don Rodrigo. Tapos na ang pagtolerate ko sa behavior mo. Now get out of my office. Lumabas si Christoph, ang pride ay durog, ang ego ay basag. Pero sa halip na mag-reflect, sa halip na tanggapin ang consequences ng kanyang actions, ang isip niya ay puno lang ng revenge. Sa parking lot, habang sakay siya ng kanyang Maserati, kinuha niya ang phone at nagdial ng number na hindi niya ginagamit unless desperate. Hello, sagot ng boses sa kabilang linya, matanda at may accent. Tito Ernesto, sabi ni Christoph. I need your help. May tao akong kailangang ma-handle. Si Tito Ernesto ay kaibigan ng lolo niya, isang businessman na kilala sa underground dealings, hindi illegal pero definitely questionable. Ang connections niya ay malawak, from politicians hanggang sa business rivals. Christoph, sabi ni Tito Ernesto. Alam mo ba ang hinihingi mo? Alam ko, sagot ni Christoph. At willing akong magbayad. Kahit magkano. Hindi issue ang pera, sabi ni Tito Ernesto. Ang issue ay ang consequences. Kapag nagsimula ka ng war na ito, walang turning back. I don't care, sabi ni Christoph. Ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto ko lang na matuto ng leksyon yang Alexander Chen na yan. Sige, sabi ni Tito Ernesto matapos ang mahabang pause. I'll make some calls. Pero Christoph, tandaan mo ang sinabi ko. Ang consequences ng actions mo ay yours to bear. Ibinaba ni Christoph ang telepono, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang fear ay pumasok sa kanyang dibdib. Pero hindi siya umurong. Masyado na siyang gali. Masyado na siyang invested sa revenge. Ang hindi niya alam, ang bawat aksyon ay may equal at opposite na reaction. At ang reaksyon na darating ay hindi niya kaya. Ang 1.2 bilyon na parusa ay papalapit na.